Biyaya. Praise God. Hallelujah. Before we move on, minsan pa pwede bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? Come on, can we give God the best? Yung the best nga, yung the best na may kasamang sigaw. Come on! Woo! Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Can we just declare our J1 culture? Shall we say, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Praise God. Hallelujah. I would like to recognize po ang ating first-timers. Si Rhea Anderson. Nandiyan po ba? And Lala Vergara. Makikita nyo po. Hello po. Welcome po, welcome. Invited po sila ni na Sister Marisol. Welcome po sa J1. Welcome po. Sa J1 Edmonton, we are non-denomination church. And we are full gospel church po. Amen, amen. That proclaims what Jesus finished on the cross. Amen and amen. So sino pong excited ngayon pong hapon na ito? Sabi mo sa katabi mo, kindly tell to your neighbor, I'm very excited. This afternoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngayon pong hapon na ito, I would like to share to you, ang title po ng aking share ay Break Every Limitation. Break every limitation. Shall we say this again? 1, 2, 3, go. Break. One more time. Break. Wow. Mukhang matindi-tindi nga ang ibe-break na limitation sa atin. Amen. Alam niyo po, kapag ka may limitasyon, hindi ka basta maka-move. Hindi ka basta makagalaw kasi limited ka. Tama po ba? And I would say na pag minsan, meron sa atin pong mga buhay na tayo ay nagiging limitado. Tama po ba? Amen? And there was a paralyzed man in the Bible na siya po ay limitado. Kapag po sinabing paralyzed, siya po ay limitado. Tama? Hindi siya basta-basta nakakagalaw kasi limited po ang kanyang kayang gawin. Sometimes so may limited na mag-apply, limited sa kanyang kakayanan. Meron po ba dito nakaka-experience ng gano'n? Limited ako eh. Or pag minsan, hindi ka naman paralyzed, kundi paralyzed ka naman. Limited yung budget. Paralyzed po ang tawag doon. Ano po? But I pray after this Sunday service, we will understand and we will gonna experience to break every limitation in our lives. Amen? Pag minsan nalilimitahan tayo dahil siguro pag minsan may mga kasalanan na lumilimita sa atin. We are limited na gawin ang kalooban ng Lord dahil pag minsan naiisip natin, am I worthy? Hello? Nandiyan pa ba kayo? When you're paralyzed, the way you do things is gonna be limited. It will be limited. I think one of the worst, sabi natin worst, the worst experience that you will ever have is when you become paralyzed. Tama po ba? Sino po dito ang naka-experience ng magkaroon ng sakit? Yung bang parang di ka makagalaw, di ka makatayo. Yung iba ay naka-experience yung nagkaroon ng gout. Paralyzed ka eh. Hindi ka basta makatalon. Meron po bang naka-experience na magkaroon ng gout? O maybe may gout ka ngayon. I'm praying mamaya makakaranas ka ng healing. Amen? O kung sino mang nagkakaroon ng sakit at karamdaman, maybe that sickness ay nagiging dahilan kung bakit ka nagiging paralyzed. Or maybe in your spiritual life, you are paralyzed. Bakit ganun, Pastor? Hindi ako maka-move forward. Kasi paralyzed. Amen? We need to break every limitation. Mark 2 verse 1 says,
a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard. Sabi natin heard. Kindly tell to your neighbor, makinig ka. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that He had come home. Sabi natin home. Mamaya pag-uusapan natin kung saan bang bahay yan. Verse 2 says, they gathered in such large number. Marami po sila doon sa bahay na yon, that there was no room left. Tingnan mo ang katabi mo, tingnan mo ang silya ngayon, mukha bang meron pang space? Well, next week, mag-invite tayo. Next week, alam ko, may gagawing matindi pa ang Lord. Amen? Alam niyo po, next week, unahan ko na kayo, meron po tayong worship day. We will gonna worship God. Unlimited na ating pupurihin ng Panginoon. Sino pong excited doon? Amen? And I do believe kapag worship natin ng Panginoon, bumababa ang kanyang presensya, bumababa ang kanyang miracle, bumababa ang kanyang breakthrough sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ang sabi po dyan, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door. And Jesus preached the word to them. Ang Panginoong Isus siya po ay nag-preach. Verse 3 says, some men came. So may mga taong dumating, bringing to Jesus a paralyzed man carried by 4 of them. Ilan daw pong tao? How many? 4. 4 of them. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. The man was lying on. Doon na muna po ako. Now, sino pong excited na makuha itong ating pag-aaralan ngayong hapon na ito? Amen? Amen? Sino po dito gusto niya makaranas ng break ng limitation sa kanyang buhay? Gusto niyo po ba talaga? Amen. Amen. Now, ibalik po natin doon sa verse 1. Uulitin ko po. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that He had come home. Sabi natin home. Saan itong bahay na ito? The Bible scholar said that the breakthrough or miracle na naranasan ng paralyzed man na ito, it happened in the house of Simon Peter. Ito po ay bahay ni Simon Peter. Now, before we move on, who is this Simon Peter? Sino ba ito si Simon Peter? And why did Jesus visit Simon Peter's house? Napaka-importante po nito. Bakit bumisita ang Panginoong Hesus sa bahay ni Simon Peter? Sino ba si Simon Peter? Back then, dito po sa time na yan, back then, I do believe there were a lot of rich people. Tama? Sabi mo sa katabi mo, ikaw mayaman ka na. This time, alam ko maraming mayayamang tao. There were a lot of intelligent people, powerful and famous people. Can I hear an amen? I do believe some of the houses back then were big, like a mansion. Tama po ba? But why did Jesus come to the house of Simon Peter? Bakit si Jesus pinili niya na pumunta sa bahay ni Simon Peter to preach? Sabi natin preach. Jesus preach and do miracles. Bakit? Out of so many houses, why did Jesus choose? Sabi natin choose. Ang sarap kayang mapili. Tama ba? Yung napili ni Jesus, pupuntahan ko ang bahay mo, gagawa ako miracle. Amen? Ewan ko kung naintindihan nyo, ako excited ako doon. Sabi ko, Lord, gusto ko pumunta ka sa bahay namin at gumawa ka ng miracle sa amin. Lord, gusto ko sa simbahan namin, pumunta ka. Amen? That's why it's very important. Napakahalaga po nito. Napakahalaga nito. Why? We need na invite natin ang Panginoong Hesus or mismo si Jesus, pupunta siya kusa sa iyong bahay. Wow! Hindi mo na kailangang invite. Why? Kilala ka na niya. Woo!
Ang sarap nun, kilala tayo ng Panginoon. Bakit nga ba? Bakit nga ba? And I wonder, bakit nga ba pinuntahan ng Panginoong Hesus ang bahay ni Peter? Tanong niyo po sa akin, bakit po? Kasi si Peter, disciple ni Jesus. Si Peter, disciple, sabi natin disciple. Peter was Jesus disciple. Alam niyo po, Jesus loves to visit not with powerful, not with famous people or rich people. Jesus loves to visit the home of His disciples. Gusto ko pong i-emphasize ito. Gusto ng Panginoon, puntahan niya ang bahay ng kanyang mga disciples. Sabi na disciples. Now we will know, what is a disciple? Ano po? At ito pa po, Jesus wants to be with a person who believes and follow Him. Hindi lang gustong pumunta ni Jesus sa mga taong naniniwala sa Kanya, gusto din niyang mag-stay doon. Tama po ba? Jesus loves to visit His disciples' home. Whenever He comes, sabi natin comes. When Jesus comes, breakthrough and miracle happen. Kapag ka dumating na ang Panginoong Hesus, wala nang usapan to. Talagang nagkakaroon ng breakthrough. And what we are praying right now, Lord, come. Alam niyo po ba, isa sa pinakahuling verse sa Bible sa Revelation is, come, Lord Jesus, come. Whenever Jesus come, miracle happen. Whenever Jesus come, breakthrough happen. I want to tell you, if you really want miracle in your life, you need Jesus. Yung totoong breakthrough, kailangan natin ng Panginoong Hesus. Now, what is a disciple, Pastor? What is a disciple? Bakit gustong-gustong puntahan ng Panginoong Hesus ang mga disipulo niya? Pakita po natin, what is a disciple? A disciple is someone who believes in Jesus, has a personal relationship with Him, and follows Him. Tatlong bagay po yan. A disciple is someone who believes, naniniwala ka sa Panginoong Hesus, naniniwala ka sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross, binayaran niya ang iyong kasalanan, muli siyang namatay siya at muli siyang nabuhay para sa atin. A disciple is someone has a personal relationship with Jesus and follows Him. Ano pang definition ng disciple? Ito po, number 2. A disciple is a fisher of men. Nag-i-invite po. Soul winner ang disciple. And letter number 3, a disciple is someone who fellowships with other disciple. Tama po ba? And, Pastor, sino po dito gusto niya maging disciple? Amen? Parang humina yung pagiging disciple. Ano? Sino po dito naniniwala sa Panginoong Hesus? Sino po dito gusto niyang sumunod sa Panginoong Hesus? Amen? Kasi po, magkaiba yung naniniwala ka lang at yung isa sumusunod. Amen? Pinaka gusto ng Panginoong Hesus, bago siya pumunta sa langit, ang sinabi niya, go and make disciples. Not only believers, but disciples of Christ. And disciple of Christ, ay ito po yung mga taong sumusunod sa Panginoong Hesus. Hindi lang nandito every Sunday, but then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kahit wala siya sa simbahan, sumusunod siya sa Panginoong Hesus. Amen? By God's grace. Mark 2 verse 1. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that He had come home to break every limitation. Number 1, paano natin mararanasan ang breakthrough? You must have a relationship. You must have a personal relationship and intimacy with God. Kung gusto mo talaga maranasan ang breakthrough sa bahay mo, you must have a personal relationship. Kailangan kilala ka din ng Panginoong Hesus. Iba yung kilala mo lang siya by name, iba yung kilala mo lang si President, anong pangalan ng presidente natin sa Pilipinas? BBM. Kilala mo lang. Pero hindi ka naman niya kilala. Ano po?
Iba naman yung magkakilala talaga kayo. Yun yung personal relationship. I want to tell you, this church is offering you offering you not religion but relationship with Christ. Amen. Kung kayo po'y dumating dito with your own religion, that's fine. But what am I offering to you is only relationship with Jesus Christ. Kung kayo po'y dumating dito as a Catholic, then lalabas po kayo na Catholic. That's fine po. What am I offering to you is relationship with Jesus Christ. Amen? Because no religion died for us. Only Jesus Christ died for us. What we need is Jesus Christ. Amen? You must have a personal relationship and intimacy. Sabi natin intimacy. Let's not make Jesus our neighbor. Yung may relasyon sa Panginoon, hindi niya ginagawang kapitbahay lang ang Panginoong Hesus. Pagka kapitbahay mo, di ba may mga times na ayaw mo papasukin yung kapitbahay mo dahil baka manghingi lang ng ulam. Amen? Pag minsan di mo type, pero alam niyo po, hindi dapat natin ginagawang kapitbahay ang Panginoong Hesus. We must make Him our resident in our home. Amen? Dapat mismong taga-bahay natin ang Panginoong Hesus. When Jesus is present in your home, your house become a place filled with miracles. Kapag tumira ang Panginoong Hesus sa bahay mo, ang bahay mo mapupuno ng miracle, kapatid. I wanna tell you, sino pong gusto dito yung bahay niya, Lord, tumira ka sa bahay namin. Dahil kapag nandun ang Panginoong Hesus, nandoon ang miracle, dire-diretso. Amen? Kaya nga po sinabi sa Bible, surely goodness and mercy will follow all the days. Amen? All the days yun ha. Hindi napuputol. All the days. Goodness and mercy. Hinahabol ka. Imagine that. Hinahabol ka ng goodness and mercy. Hinahabol ka kahit na pumunta ka sa east, sa west, sa south, sa north, andun ang goodness at mercy, hinahabol ka. Amen? Jesus doesn't just want to visit us. He wants to stay with us. Ayaw lang ng Panginoong Hesus, bumisita siya sa bahay mo. Gusto niya, mag-stay siya kung nasaan ka. Amen? This is what I realize. It is very difficult to break every limitation when Jesus is not present in your life. It is very difficult to break every limitation when Jesus is not present in your family, in your work, in your career, in your relationship, in your business. Ang hirap magkaroon ng breakthrough kapag wala doon ang Panginoong Hesus. Ay, ang hirap po. In the house of Jesus' disciple, anong nangyari? He preached the gospel. He healed the sick. Jesus performed deliverance. Amen? Whenever Jesus came or come into your house, into your home, nagkakaroon ng deliverance. Amen? When Jesus is present in our house, the enemy, the sickness, the curses, the poverty goes out. Amen? Kaya po kapag nandun ang presensya ng Panginoon sa bahay ninyo, talagang yung sakit, karamdaman, sumpa, kahirapan, alis. Amen? Kaya po I declare lahat ng pumunta dito at nakikinig ngayon, lahat ng sumpa, kahirapan, or sakit at karamdaman, alis in Jesus' name. Amen? That's what we are gonna declare. Kasi po ganun po nangyari sa lugar ni na Peter, doon sa bahay ni na Peter, that time, noong ang Panginoong Jesus dumating, nagkaroon ng miracle. Wow! Amen? Kapag dumating ang Panginoong Jesus, nagkakaroon ng freedom. Amen? Kapag dumating ang Panginoong Jesus, nagkakaroon ng protection, ng provision ng Panginoon. Amen? And that's what we need. Amen? When Jesus enters a room, every limitation starts to break. Wow! Kapag dumating ang Panginoong Hesus, every limitation starts to break. Woo! Lord, pumunta ka Panginoon doon sa bank account ko. It starts to break. Amen?
Lord, yung utang ko, Panginoon, di ko alam kung paano babayaran. But pagka kumilos ang Panginoong Hesus, kahit yung utang mo napakalaki, mas malaki pa siya doon. At kaya niya mag-provide. Amen? Nothing is too hard for the Lord. Kahit nga kasing laki ng anong bagyo sa Pilipinas? Uwan. Malaki man ang uwan, mas malaki pa rin ang Diyos natin kaysa kay uwan. Amen? Palakpakan mo si Lord. Pastor, sinabi ng doktor, wala na, imposible na. Well, kung anong sinabi ng doktor, sinabi lang yan ng tao, pero iba pa rin kapag ang Diyos ang nagsabi. Si Lord pa rin ang mas makapangyarihan kaysa sa salita ng tao. Amen? When Jesus enters a room, every limitation starts to break. That's why pray, Lord, I'm praying, Panginoon, do sa kwarto ko, Lord God. Lord, pumasok ka doon, bisitahin mo ako, Panginoon. Lord, bisitahin mo kami sa aming pamilya. Lord, visit us. Lord, not only visit, but stay with us. Amen? Kindly tell to your neighbor, you are super blessed. Bakit tayo blessed? Bakit po, sinabi kanina ni Pastor Rap habang kumakanta, we are very blessed. Alam niyo po, bakit tayo blessed? Dahil may, this time, doon sa kwento po, doon sa paralyzed man, may isang Peter na naniwala kay Jesus, naging blessing ang kanyang bahay, naging blessing ang bahay ng disciple ni Jesus, hindi lang para sa kanyang family, kundi sa kanyang community. Ito pong paralyzed man at yung mga taong pumunta dyan doon sa bahay kung saan nag-perform ng miracle ang Panginoong Hesus. Yan po ay bahay ni Peter. Sabi natin, Peter. Bahay po yan ni Peter. Hindi lang na-bless yung family ni Peter, kundi yung kanyang buong community. Sino dito gusto niya kapag pupunta ang mga tao doon sa iyong bahay, nabe-bless ang mga taong pupunta sa bahay mo? Amen? Nakakaranas ng miracle. Pumunta lang ako doon sa bahay na yun. Ibang klase. Gumaan na yung pakaramdam ko. Amen? Pumunta lang ako doon sa bahay ni sister. Ay, grabe. Nawala yung sakit ng kasukasuhan ko. Kasi nakapagpamassage ako. Wow, sarap. Punta kayo kay Pastor Jason. May massager yan. Amen? Pumunta lang ako doon sa bahay na yun. Eh, grabe, paglabas ko, punong-puno ng grocery yung dala-dala ko. Parang kinamamitat yun na. Nalalaman na nila. Alam na ninyo kung saan kayo pupunta. Yari kayo kay Faithy. Pumunta lang ako doon, nabusog na agad ako. Amen? Pumunta lang ako doon, nagkaroon ako ng kapayapaan. Amen? Pumunta ako doon, alam mo, hindi ko maipaliwanag, pero nagkaroon ako ng healing. I don't know. Kapag ang Panginoong Hesus nasa tahanan natin, I'm telling you, talagang nagkakaroon ng miracle. Kapag ang Panginoong Hesus nasa iyong relationship ng inyong mag-asawa, I'm telling you, talagang gagawa ang Diyos ng miracle. Kasi nandun siya kasama ninyo ang miracle working God. Amen? Meron lang isang Kristiyano. Maybe you are here and you are the first person na Christian sa inyong family. At ang good news, dahil ikaw ang first Christian sa inyong family, ang Diyos gagawa ng matinding miracle sa buhay ng pamilya nyo. Magsisimula sa iyo, kapatid. Amen? Magkaroon lang ng isang Kristiyano sa tahanan ninyo. Magsisimula na ang biyaya ng Diyos sa buong pamilya mo. Amen? Magkaroon lang ng isa. Lord, kahit isa. Kaya nga po sabi sa Acts 16 verse 31, sabi dyan, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your... Ayaw ni Lord na ikaw lang ang maliligtas. Gusto ni Lord pati yung buong sambahayanan mo. Ano po? Buong pamilya mo. Hindi lang yung mga nandito sa Canada, kundi nandoon sa Pilipinas. Amen? Kaya, I do believe, kapag ikaw talagang you have a personal relationship with the Lord, yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, huwag kayong mag-worry. Iniingatan sila ng Panginoon. Bakit? Sinabi,
believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your... Amen. When you have relationship with God, your life becomes a miracle territory. Wow! Sino pong gusto ng ganon? Kapag ka dumating ka sa trabaho ninyo, nagkakaroon ng miracle. Tuwan-tuwa yung mga kasamahan mo. Amen. Dumating ka lang. Ang sinasabi ng mga kasamahan mo, ang sarap mo namang kasama. Imbis na mahirapan tayo, parang napapabigay dun sa panggabi. Yung trabaho. Amen. Bakit gano'n? Kapag ka pumapasok ako sa isang tindahan, nagpupuntahan ngayon yung mga customer. Hindi ka naman bumili. Pumunta ka lang dun sa West Edmonton Mall, wala namang customer nung pumasok ka. Tapos nung nandun ka na, nagtitingin-tingin ka lang. Nung lumabas ka, puno na yung tindahan. Bakit? Miracle territory ka eh. Meron kang dalang miracle. You are miracle carrier and miracle giver. Wow. Gusto ko yun. Sino po gusto nun? Yung miracle, dala-dala mo kung nasaan ka man. Ang sarap nun ano. Nagkakaroon ng deliverance, nagkakaroon ng breakthrough. Kapag ka pumunta ka, kapag ka nagsalita ka, pinapakinggan ka ng mga kasamahan mo, ng kaibigan mo. Pinapakinggan ka sa iyong pamilya. Why? Miracle territory ka eh. Amen? Kasama mo ang Panginoon eh. Kaya, hindi na mahirap yung promotion kasi kasama mo si Lord. Naiintindihan po ba natin? This is my encouragement to you. My encouragement to each and every one of us is to desire to know God more. Know God more. Huwag po tayong tumigil, Lord. Gusto pa kitang makilala. Lord, I want to know you more. Reveal yourself to me. Lord, mag-reveal ka. Lord, ipakilala mo ang sarili mo sa akin today, Panginoon. Have a deeper relationship with God. This is my encouragement to you. Because without God, we are nothing, kapatid. Without God, ang hirap ng breakthrough, ang hirap ng miracle. Without God. Amen. And I'm not talking about becoming a religious person, but having a personal relationship with the Lord. Anong pagkakaiba ng religious person na merong relationship sa Panginoon? Yung pong religious person, they will just come here every Sunday, but they will be no change. After Sunday service, balik na lang ulit. Bakit? Religious lang eh. Ano po? And I'm praying each and every one of us will gonna have a deeper intimacy with God. Yung commitment mo sa Panginoon. Kapag po sinabing commitment, pinaliwanag ko po to last week, when you have a commitment with your wife, ako po, nung nagkaroon ako ng commitment sa aking asawa, hindi na ako nagdidesisyon ng para sa akin lang. Ano po? Hindi ako gumagawa ng mga bagay na ikasasakit ng kanyang damdamin. Why? I commit my life to God. So, hindi ako basta gagawa ng bagay na alam ko na makakasakit sa Panginoon. Yun po ang commitment. Amen. Intimacy. Sabi natin intimacy. Sino dito gusto niya ng intimacy with God? Intimacy in a relationship doesn't happen or does not happen by accident. Hindi po ito nangyayari ng aksidente. Kung gusto po natin na mas malalim na intimacy, na relationship sa Panginoon, hindi po ito accident. It is intentional and everyday lifestyle. It is intentional. Kapag may pagkakataon, kaya kapag may pagkakataon po, attend tayo sa gawain. Amen. Why? I want to know God more. I want to know God more. Kapag may life group, punta doon. Kapag may midweek, punta doon. Why? Kung nandoon ang presensya ng Panginoon, nagkakaroon ng miracle, doon ako pupunta. Amen. Kapag may Sunday service, punta doon. Amen. Sabi mo sa atin mo, punta tayo doon. Amen. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. If you will seek God with all of your heart, you're gonna see Him. If you will seek me, sabi ng Panginoon, if you will seek me and find me with all, sabi natin all, with all of your heart.
Yung all of your heart, meron kang effort eh. Lord, I want to know you more. Intentional. Amen? Amen? Andiyan pa ba kayo? Now, you will see, wherever Jesus is, people are attracted to Him. Kung nasan ang Panginoong Hesus, na-attract ang ibang tao. Kaya po kung babasahin niyo po yung verse kanina, sabi po doon, maraming tao, there's a lot of people came into the house of Peter. You see, the influence of Jesus is not limited to the life of Peter's family. It is influence their neighbors, their friends, and other people. Alam niyo po kapag ka nandun yung anointing ng Panginoon, talagang pupunta dyan ang mga tao. Talagang pupunta sa inyong bahay ang mga tao. Kapag ka nandun ang anointing ni Lord, gagamitin ang tahanan ninyo, ang pamilya mo, ikaw mismo gagamitin ng Diyos para ikaw mismo ang mag-perform ng miracle. Why? Kasama mo si Lord eh. Amen? By the way po, people never came because of Peter or because of Peter's house is beautiful. People came because of Jesus. Gusto ko pong sabihin sa inyo, your house became beautiful not because of expensive things inside your home, but because Jesus is there. Hindi maganda ang isang tahanan dahil puno ito ng mga magagarang iba't ibang mamahaling gamit, kundi dahil nandun ang Panginoon. Talagang maganda ang bahay mo kapag ka nandun ang Panginoong Hesus. Gaganda talaga ang bahay mo. Amen? Sino pong gusto ng ganon? Kaya kapag pasok pa lang, iba yung feeling ko dito sa bahay na to. Ang ganda, ang gaan. Ay, may tumutulo naman. Pero dito wala naman tumutulo na ano. Sa Pilipinas kasi, alam niyo po, ako po ay, kami pong pamilya sa Pilipinas, ang aming bahay, wala pong bubong. So yung second floor, walang bubong, kaya tuwing tag-ulan, tumutulo po sa gilid ng aming, yung sa pader. Ganun po ang aking na-experience. Pero alam niyo po, pagdating ko dito sa Canada, biyaya ng Lord, sabi ko, Lord, salamat dahil itong bahay na tinitira namin may bubong. Amen? Amen po. Kaya napaka-bless po talaga natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, blessed na blessed ka. Amen? To break every limitation, your relationship, you must have a relationship and intimacy with God. Alam niyo po, I've been to lots of places and met lots of people. Marami ako nakilalang mga tao sa iba't iba pong lugar. And I see that those who have true intimacy with the Lord experience breakthrough. Yung mga talagang may intimacy with God, ibang klase po, nakaranas talaga sila ng miracle at breakthrough. Yung totoo nakakita po ako ng mga taong walang-wala, pero ngayon pinagpapala na. Nakakita ko ng mga taong may sakit karamdaman, pero pinagaling ng Diyos. Amen? Gusto ko pong bigyan kayo ng news. Si Sister Joanna, biyaya ng Lord, ang nagkaroon ng matinding recovery po sa kanyang life. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. And we are very happy. Nung nalaman ko po yun, nung sinabi po sa akin ni Brother Jomar, na si Sister Joanna, Pastor, ang ganda po ng recovery ng aking kapatid. I'm very happy. Tuwan-tuwa po ako. Why? Siyempre, sabi ko, Lord, talagang naghihimala ka pa rin. Lord, you are still working behind the scene. Lord, you can do miracles. Until now, Lord God, you are still faithful, Panginoon. Kayo po ay gumagawa pa rin ng miracle. Nakakita po ako ng mga taong walang-wala. Ngayon, meron na sariling bahay. Meron na sariling sasakyan. Meron na sariling business. And I want to encourage you. Sabi mo sa katabi mo, I want to encourage you. Come here to church. Come here to church not just to be hearers of Word of God, but also to be a doer of God's principle. Amen? Come here to church. Come on, palapakan mo si Lord.
Punta tayo. Punta po tayo sa bahay ng Panginoon. Amen. Wag po tayong mananawang pumunta. Kung tayo ay, if you experience right now, you are experiencing, Pastor, I did a lot of things na hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ng Panginoon. I wanna tell you, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos at hindi nagbabago ang pagtingin niya sa'yo. Hinihintay ka lang niyang bumalik, kapatid. Just ask forgiveness, Lord, patawarin mo ako. And He will forgive you. Amen? Amen. Ang gusto lang ni Lord, pumunta po tayo dito sa simbahan, we're not just gonna hearers of the Word of God, we will also be doers of the Word of God. What am I talking about? Be an example, be a follower of Jesus Christ. Be a disciple of Jesus Christ. And this is my prayer. This is my prayer that you and your family will experience the visitation of God. Lord, bisitahin mo kami. Lord, bisitahin mo yung pamilya namin. Panginoon, gumawa ka ng miracle, O God. Lord, bumisita ka, Panginoon, sa relationship namin mag-asawa. Lord, kung sinasabi ng iba, wala ng pag-asa. But Lord, kapag ka bumisita ka, nagkakaroon ng himala. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa bahay ko yon. Kaninong bahay yon? Kaninong bahay? Woo! Kung binisita ng Diyos, yung bahay ni Peter, sunod na yun sa'yo. Amen? Sunod na yun sa'yo. Why? Disciple ka na ni Lord eh. Ngayon, nalaman mo na yung sikreto. Kaya pala bumibisita ang Diyos sa isang bahay kasi disciple yun ng Panginoon. Hindi lang hearers, kundi doers of the Word of God. Amen? Kaninong bahay yun? Kaninong bahay? Woo! Naman palakbang mo si Lord. Ay, Lord. Lord, pati dito sa church namin, bumisita ka lagi, mag-stay ka lagi, Panginoon. Alam niyo po, yan ang prayer natin. Yan ang prayer po ng mga leaders. Ito po ang prayer ng inyong pastor. Lord, bumisita ka sa lugar namin. Kasi gagawa talaga ng himala ang Panginoon. Amen? Mark 2 verse 3, so men came, bringing to Jesus a paralyzed man, carried by 4 of them. 4 na tao ang nagdala sa Panginoong Hesus. Since they could not get him to Jesus because of the crowd. Sabi natin crowd. So, sa bahay na ito, hindi lahat naniniwala pa kay Jesus. They are just crowd. And maybe you are here, hindi ka pa naniniwala sa Panginoong Hesus, you are just crowd. But I am praying, after this service, hindi ka na crowd, kundi you are believer and follower of Jesus Christ. Amen? Sabi dyan, because of the crowd, they made an opening into the roof. Sa bubong, sila po ay nagbutas ng bubong. At doon po nila ibinaba ang kanilang kaibigan na paralyzed. Amen? Look at the story. Tingnan niyo po ang story na ito. Biglang dumating ang 4 na lalaki na may dalang paralyzed man. I do believe these 4 men are good friends of this paralyzed man. Mabubuti po itong kaibigan. Kaya po, sa ating mga kaibigan, kailangan din natin pumili. Ito ba ay dinadala ko sa Panginoon or nilalayo ako? Sabihin mo sa atin mo, dalin mo ako kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, dadaling kita kay Lord. Amen. Amen. We can see 2 things. Ito po yung 2 bagay na nakita ko dyan. The friends of paralytic man have limitation. Yung pong friends ng paralytic man ay may limitasyon. Anong limitasyon nila? They don't have capacity to heal their friend. They don't have capacity. I don't have capacity to bless you. Me as a pastor, I can preach to you. I don't have capacity to make a miracle, to do a miracle, unless Jesus is with me. Amen? When Jesus is with us, miracle comes. Miracle becomes normal. Nagiging normal kasi nandun ang Panginoong Hesus. So ang nangyari po dito sa mga kaibigan ng paralytic man, they have limitation. The paralytic man also has limitation. Maybe you are here, you have limitation in your life.
And most of us experience the same limitation that they are experiencing back then. Noon, Lord, paano kaya ito? Ang dami kong bayarin. Ay, mag-aakinsa na naman. Amen? Parang dadaan na lang, Lord, yung sweldo ko, parang dumaan na lang sa account. Tapos, biglang naglaho. Parang gano'n na lang, Lord, limitado. Amen? Lord, limitado, Panginoon. But the good thing, the friends of this paralytic man know a place. Sabi natin place. They know a place where they can experience a miracle. Alam nitong apat na kaibigan ng paralytic man, there is a place where can we experience a miracle. Now, if you have limitation right now, Pastor, hindi ako paralytic. Sabi ko nga, maaring hindi ka paralytic, kundi paralytic ka right now. Kung may pinagdadakumpayang ka ngayon or pinagdadaanan, do you know that there is a place where miracles can happen? Do you know that there is a place, sabi natin place, you might be or you might have problems and difficulties in your life. But do you know? Sabi natin, do you know? There is a place where miracle is waiting for you. Hinihintay ka lang ng miracle. Nandun na yun eh. Kailangan mo lang pumunta. Sabi mo sa katabi, pumunta ka kasi. Pumunta ka kasi. Amen? To break every limitation, number 2, do not stay in the place of limitation. Instead, step into the place of miracles. Step. Sabi natin, step. Galaw-galaw. Amen? Faith without works is dead. Amen? Do not stay in the place of limitation. Sometimes, what happened is, kapag ka nasa limitation ka, at kapag ka may problema ka, ang ginagawa natin, nagmumukmuk tayo. Tapos naghahanap tayo ng masisisik. Kasi ito si ano eh. Yan ang ginagawa natin. Tama ba? Do not stay. And what is that place, Pastor? Step into the place of miracle. Miracles happen. And what is that place? The presence of God. Kapag ka nasa loob tayo ng presensya ng Panginoon, I tell you, talagang may miracle na gagawin ang Diyos. Amen? Kapag ka ang presensya ng Panginoon bumaba sa lugar ng JA1 Edmonton, I tell you, eto, mapupuno talaga. Nangyayari na. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon. Palakpakan mo si Lord. Nangyayari na. Sabi mo sa atin mo, nangyayari na. When the presence of God comes in, the presence of the enemy comes out. When the presence of God comes in, the presence of enemy comes out. Kaya talagang kapag ka ang presensya ng Diyos bumaba, ay grabe. Alas, natutuwa ako dito kay Revlin, sa ating pong Revlin. The way she pray, sasabihin niya, Satanas, sabi niya, wala kang karapatan sa buhay ng pamilya namin. Talagang may authority. Bakit? Nasa iyo ang presensya ng Panginoon eh. You have authority. Matindi ang authority mo eh, kapatid. Gamitin mo naman. Amen. Gamitin naman natin. Akala natin si pastor lang may authority. Pag may pagpe-pray, Pastor, may authority ka rin, kapatid. I-practice mo lang. Mamaya kapag kami magpapapray, ipag-pray mo. In Jesus' name, healing flow. In Jesus' name. Why? Disciple ka ni Lord eh. Kilala mo si Lord eh. Gamitin mo. Amen? Sabi mo sa atin mo, gamitin natin. Amen. Talagang gayang-gayang, gamitin natin. The good thing about these 4 men, they did not stay in the place of limitation. The 4 men did not stay in the place of limitation. They don't blame other people.
they move forward. They move forward. Kailangan lang natin pag minsan, mag-move forward tayo. Kapag ka meron kang difficulties na nararanasan, circumstances na nararanasan, if you really want na maka-receive ng miracle, kailangan mong mag-move forward, pumunta ka sa kwarto, manalangin ka. Dahil kapag ka nanalangin ka, bumababa ang presence ng Panginoon. Amen? All we need is to pray, Lord. Ito nga po yung maganda eh. Laging available. Kapag ka lumapit ka sa Panginoon, it is always available. The presence of God is always available. Kahit saan ka man pumunta, nasa CR ka man, ano man ang iyong ginagawa, nasa kotse ka man, nagdadrive ka man, po pwedeng bumaba ang presensya ng Panginoon. Po pwedeng merong mangyaring miracle habang kung ano man ang ginagawa mo, kapatid. Nagtatrabaho ka man, kapatid, po pwedeng gumawa ng miracle ang Panginoon. Amen? Ay, grabe. Bakit buhay na buhay ito sa akin? Alam niyo po, kami dalawang mag-asawa, noong March, ngayon ko lang sasabihin, sekreto po ito, hindi alam na magulang ko. Noong March, napicturan ho ako habang nagdadrive. Nag-smile ako. Sabi ko, red light. Yari! Alam niyo po kung magkano ba ngayon si red light? Magkano? 400 po, tama. Disappointed ako. Sabi ko, Lord, first time itong nangyari sa akin. Never akong nahuli kahit sa Pilipinas. Never ayos ako mag-drive, Panginoon. Bakit ito nangyari sa akin? Sinabi lang ng asawa ko, tayo kumain sa labas. Doon kami napapunta. Napicturan. Dumating ang ticket, 405. 405, Lord! Ang laki! 405. Kakarating lang ho ng aming, nung March yun eh, kakarating lang ng aming, yung sa government, tax refund. Sabi ko, Lord, dito na pupunta ito. Dito na pupunta. Nanlulumo ako. Kasi nga po, sabi ko, Lord, madami pa akong babayaran. Bakit naman dito ko babayaran? 405. Ibibigay ko lang. Sabi ng asawa ko sa akin, God will provide. Mas relax pa sa akin eh. Alam niyo kung bakit? Nandun yung pride ko eh. Never kasi ako nahuli. Nahuli ako na camera. Kaya kayo, huwag kayong mapapahuli. Integrity. Sabi mo, integrity. Kahit walang nakakakita, kailangan talagang dapat tama. Yun eh. Kailangan tama, dapat talagang ginagawa natin. Kahit may camera or wala, kailangan tama ang speed. Tama? Alam niyo po, binayaran ko na, 400. Disappointed ako, Lord. Binayaran ko na. Eto na. Sabi ko, Lord, wala na. Wala nang laman ang dami pa ng laman. Woo! Lord, magari ka, Lord. Ayan na. Nakamove na ako. Alam niyo po itong good news. May dumating noong, I think Wednesday yun eh. May sulat. Binabalik ko ang 405. Ito po, hinanap ko yung ticket number. Kasi nga, sabi ko, ayokong tanggapin ito nang hindi ako sure. Alam niyo po, nakita ko. Hindi ko na makita yung aking record. Wala na yung record. Tapos nakalagay, nire-refund talaga sa'yo dahil yun ang desisyon ng judge. Palakpakan natin si Lord. Nasaan na yung 400, Pastor? Nandun sa misis ko. Huwag niyo sa akin hanapin. Ito po ang point ko. Alam niyo, kapag ang Diyos gumawa ng miracle, ay grabe. Kapag ka, syempre, ikaw talaga, may kakaiba ka eh. Iba kapag ka nasa iyo ang presensya ni Lord eh. Iba kapag ka ang presensya ni Lord nasa sa inyo. Ang miracle mag-o-overflow. Yung mga imposibleng bagay, imposible na eh. I wanna tell you, walang imposible kay Lord. Na-experience ko eh. So kayo din. Amen. Kung na-experience ko, pwede nyo rin ma-experience. Imagine that. Nahuli na ako eh. Ako'y guilty. Kung po pwede nga lang ilagay ko dun sa note, I am very guilty. I am very, very, very guilty.
Inaamin ko, nagkamali ako. Pero sinabi ng judge, I cancel it. Ito po, sige, palakpakan natin si Lord. Ito po ang matindi. Dahil, nung na-experience ko po yun, medyo naiiyak ako. Sabi ko, Lord, ganito pala naka-experience na talagang matinding habag. Yung matinding grace. Hindi ka karapat-dapat, Lord. Hindi ako karapat-dapat na tumanggap noon dahil talagang guilty ako. Pero kinancel ng judge. Kaya naman, ngayon, mas pinag-iigil ko yung pagdadrive ko. Lord, mas gagalingan ko ngayon. Mas aayusin ko pagdadrive ko. Why? Nakareceive ako ng grace eh. Alam niyo po, dapat ang nakaka-receive ng grace, ganun eh. Hindi yung, ko ngayon, masanin ko mamaya, dadayain ko next time. No, hindi. Kapag ka naka-receive ka ng grace, mas maano kayo yung bang, Lord, ako'y kinancel ng judge yung aking ticket. Kaya Lord, mas aayusin ko ngayon. Lord, mas aayusin ko yung pagdadrive ko. Amen? Kapag ka naka-receive ka ng grace, yung totoong grace, kapag ka naka-receive ka ng biyaya ng Panginoon, I wanna tell you, you will never take advantage of it. Amen? Mas aayusin mo. Lord, mas aayusin ko ngayon ang aking pagdadrive. Amen? Kapag ka naka-receive, tayo po lahat, naka-receive tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya, nung naka-receive ka, Lord, mas gagaling kang ko maglingkod sa iyo dahil naka-receive ako ng biyaya, pinatawad mo ako. Amen? Yun pala yun. Amen? There's always a place, balik tayo sa preaching, there's always a place where you can meet God. Prayer is a place where you can find Jesus. We need to pray. We need to pray. Sabihin sa katabi mo, pray. Pray. Don't forget to pray. Every time you go outside, pray. Every time you make a decision, pray. Ano man ang gagawin mo, pray. Magsisimula ka ng trabaho o magsisimula ka ng business, pray. May nanliligaw sa iyo, ipag-pray mo muna. Sasagutin mo, ipag-pray mo muna. Magsisimula ka ng pamilya, ipag-pray mo muna. Kailangan include ang Panginoon. Amen? Kasi kapag ka in-include mo ang Panginoon, I want to tell you, sasamahan talaga yan ng Diyos. Amen? Do not stay in the atmosphere of limitation. Once you have personal relationship and intimacy with the Lord, you can come to Him boldly. Kaya po yung number one natin, kailangan mo na may intimacy ka sa Panginoon. Kasi hindi ka makakalapit sa Panginoon kung wala kang relationship sa Kanya. Paano ka lalapit sa Diyos? Wala ka namang relationship sa Kanya. Hebrews 4:16 says, let us then approach God's throne of grace with confidence. With confident. Confident ka dapat pagka lalapit ka sa Panginoon. Lord, I'm very confident. Why? I have a personal relationship with you. Lord, hindi ang tingin ko sa iyo, Panginoon, ay religion, kundi, Lord, I want to have a relationship with you. And once you have a relationship with the Lord, you always talk to Him. And once you talk to Him, lumalalim ang relationship kapag ka lagi mo kinakausap ang Panginoon. Amen? That's why God created fish for water, birds for the air, plants for the soil. Amen? But man was created to be in the presence of God. That's why when man created, saan nilagay ng Panginoong Isus or ni Father God ang tao? Saan nilagay? Sa Garden of? What does it mean? Eden mean presence of God. Amen? The only way to experience a miracle is to be with Jesus, the miracle-working God. Amen? In that time, it says, the crowd filled the house. Ang tahanan ni Peter, maraming tao. Tingnan mo ngayon, marami ba dito tao ngayon? Gisingin mo, gising ka pa ba? Amen? That time, maraming tao. Ito po ang good news. Kung nandoon ang Panginoong Hesus, kung alam mo nandoon, mag-imbita ka na. Next Sunday, mag-invite ka. Why? Hindi natin alam, baka yung mga taong invite natin, kailangan pala nila ng miracle, kailangan pala nila ng breakthrough.
na mararanasan lang nila sa bahay ng Diyos. Amen? Amen? Kapag kami live group, kapag kami midweek, punta tayo. Let's continue to invite. Amen? Ayan na. Ito na, number 3 na tayo. Kita niyo po itong apat na magkakaibigan. Mark 2 verse 4. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. And verse 5, when Jesus saw their faith, nung nakita ng Panginoon Jesus ang kanilang pananampalataya, gusto ko itong ginawa ng apat na magkakaibigan eh. Hindi kami magkasya doon sa pintuan, kaya pumunta kami sa bubong. Hindi kami magkasya doon sa pintuan, pumunta kami sa bubong. Ibang klase yung gutom, yung desire, sabihan ng desire. Sino po dito naka-experience na gutom? Sino dito ang mga gutom na? Amen. Mamaya may pagkain dyan. Libre kayo ni Pastor Jason daw. By the way, next week meron tayong kainan. Huwag kayong mawawala. After natin mag-worship, doon po tayo kakain. Amen? Iba yung gutom nung magkakaibigan na to. Iba yung desire. Sabi na, desire. Kapag ka gutom, ibang kumilos. Kapag ka gutom na gutom ka sa presensya ng Panginoon, iba kang kumilos. Kapag ka desire na desire mo si Lord, may mga magagawa ka na extraordinary. Amen? Kaya po sinabi dyan ni Jesus, when Jesus saw their faith, this is the number 3. This is the number 3. The limitation breaks when you start putting your faith in Jesus. The limitation breaks when you start putting your faith in Jesus. Hebrews 11 verse 6. And it is impossible to please God without faith. Imposible na ma-please ang Panginoon without faith. And here's the thing, when you have faith, sabi natin faith. When you have faith, you become unstoppable. Yung pong apat na magkakaibigan, they have unstoppable faith. Anong faith meron ka ngayon? Desire mo ba talaga? Desire mo ba talagang makaranas ng miracle? Amen? The true meaning of faith is, Lord, I acknowledge you, I depend on you, and I'm nothing without you. That's the true meaning of faith. It's not about you. It's about the Lord. What He can do in your life. Amen? That's the true meaning of faith. And sometimes, to experience a miracle, kung amang yung gusto niyo miracle? Sometimes, for you to experience miracle, you cannot get it in an ordinary way. You need to do an extraordinary way. Amen? You need to do an extraordinary way. Some people do ordinary and expect extraordinary things. Amen? Some people do ordinary type of service, ordinary type of work, and expect extraordinary salary. Tama po ba? Pag minsan iniisip natin, I want extraordinary things. Pero hindi ka naman nag-extraordinary na pagtatrabaho. Parang ordinary lang. If you really want extraordinary things, if you really want extraordinary miracle, you will do extraordinary things. Anong ginawa ng apat na magkakaibigan? They did extraordinary thing. Pumunta sila sa taas. Hindi kami kasya sa pintuan. That's okay. Hindi tayo kasya sa pintuan. That's fine. Ordinary yun eh. Pupunta kami sa bubong. Why? Yun yung extraordinary. Kaya po, napansin ng Panginoong Yesus ang faith ng apat na magkakaibigan. Sabi ni Jesus, ibang klase ang faith ninyo. Amen? There's a big difference when you are ordering something with special. Yung special. Sino po dito naka-experience? Umorder ka ng special na halo-halo at yung ordinaryong halo-halo.
Paminsan iniisip ng iba, bakit yung iyo merong ice cream? Yung akin wala. Kasi ordinary lang yun eh. Amen? You need to do extraordinary. Amen? Sino dito gusto niyang gumawa ka naman ng extraordinary? Amen? Ang Diyos, kaya niyang gumawa ng extraordinary. Well, ang Diyos din nag-expect, meron ka bang kayang itanim na extraordinary din? Amen? Because sabi po sa Bible, the way God will gonna give you a reap, or paano ka aani, is the way you sow. If you sow ordinary things, you will reap ordinary things. If you sow extraordinary things, you will reap extraordinary things. Do you understand? Amen? Naintindihan po ba natin? Sino po dito handa siyang, Lord, I'm here, Panginoon. I want to sow extraordinary things. Panginoon, I am here, Panginoon. I want to sow extraordinary love sa aking kaibigan. And when I'm talking about sowing, it's not just money matters. Pag minsan kailangan natin magtanim ng magagandang bagay sa iba. And maybe yung katabi mo, kailangan pala niya ng pagtatanim mo ng kabutihan. Amen? Ang kasama natin sa trabaho, they need yung bang pagtatanim mo ng magandang asal sa kanila habang kasama mo sa trabaho. Hindi yung inaangalan mo. Ganyan naman kayo. Ganyan naman kayo. Ganyan naman kayo. Paminsan, kailangan mo lang taniman na magandang bagay yung asawa mo. Paminsan, kailangan mo lang taniman ng magandang bagay, extraordinary things, yung anak mo. Yung anak mo, pag minsan, baka kung ano sinasabi po natin ng mga negative things. Alsin po natin, Lord, give me grace na makapagtanim ako ng mga magagandang bagay sa aking mga anak. Sa mga anak, magtanim tayo ng magagandang bagay sa ating mga magulang. Amen? To our parents. Especially right now, hindi natin alam ang buhay natin sa mundong ito. Habang may time pa, ilabas mo naman ang parents mo. Pag minsan nailalabas ang iba bayang magulang hindi nailalabas kahit man lang magkape kayo. Amen? Amen? Regaluhan mo man lang. Amen, mga anak. Baka naman ang mga anak pa Amen? Ito po ang matindi. Mark 2 verse 5. Balik po natin sa verse. Last na to. May I invite the worship team, please? When Jesus saw their faith, Jesus said to paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Pakita po natin yung verse. Mark 2 verse 5. When Jesus saw their faith, Jesus said to paralyzed man, Son, ano sabi? Son, your sins. Sabi ko, Lord, ang labo mo naman. Paralyzed. Kailangan niya ng kagalingan. Bakit sinabi mo forgiven? Sabi ko, Lord, bakit nangyaring forgiven? From your sins. Paralysado, kailangan ng kagalingan. Di ba dapat ang sasabihin ng Panginoong Sus, you are already healed. Then I realized, complete healing doesn't start in the physical realm, but in spiritual realm. Complete healing. Sino po dito gusto niya ng complete healing? Sino po dito gusto niyang complete healing sa kanilang family? Complete healing sa kanyang finances. Complete healing starts in spiritual, not in physical. If you really want complete healing, complete miracle, complete breakthrough, it will start in your spiritual. Amen? Gustong ipaunawa ng Panginoong Hesus, you know what? Paralyzed man, I can heal you. But, here's the thing, I can give you more than what you need. I can give you more than what you need.
And this is the most important thing, your spiritual life. And alam niyo po ba, each of us, we have a big, big, big problem. And that is the sin. Each of us, sabi po sa Bible, lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong nakaabot sa kabanalan ng Panginoon. Sabi po sa Bible, each of us, we are all infected with sin. Well, Pastor, ano naman ngayon kung may kasalanan kami? Ano naman ngayon? Like yung paralyzed man, may kasalanan din siya. I do believe nagkasala. Lahat po tayo dito, including me. We all fall short of the glory of God. Hindi tayo nakaabot sa standard ng Panginoon. At ang sabi po sa Bible, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bawat isa po sa atin, dahil tayo nagkasala, kailangan natin magbayad. What is the wage? Kailangan natin pagbayaran. At ang kabayaran po ng kasalanan, kamatayan, which is, pag po sinabi sa Bible na kamatayan, it's separation from God. So lahat po na nagkasala, we are all separate from God. Pero hindi ito natapos. Sabi po sa Bible, though the wages of sin is death, but there's a gift from God. Sabi natin, gift. There is a gift. Ang Diyos po ay may regalo sa bawat isa sa atin. Kahit na ikaw ay nagkasala, kapatid, may regalo si Lord sa iyo. And what is that? Eternal life. Ha, Pastor, nagkasala ako. Pero may regalo pa rin ang Diyos. Paano ko makukuha yung regalong yun? Sabi po dyan, eternal life in Christ Jesus our Lord. You will only experience eternal life in Christ. Kailangan maintindihan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin sa cross. Ang Panginoong Hesus po, binayaran niya sa cross lahat ng ating kasalanan. Ang sinasabi po dyan, if you want to accept eternal life, and I'm not just talking about physical, it's all about eternity, kapatid. Eternal life. If you really want eternal life, you need to accept what Jesus did on the cross. You need to accept Jesus. Lord, I accept you as my Lord and personal Savior. As my Lord. Sabi dyan, Lord, hindi na ikaw ang Diyos ng buhay mo, kundi siya na po ang Diyos. Siya na ang masusunod. Yun po ang ibig sabihin ng, Lord, you will be my Lord, Jesus. After the Sunday service, you can just, Lord, I accept you as my Lord. But then, after this service, kung paglabas mo, hindi naman si Lord, hindi naman ang Panginoon Jesus ang nasusunod, well, hindi siya ang Lord ng buhay mo. This is the truth, kapatid. Ayokong lagyan ng hap na ibig sabihin, we need Jesus in our lives. You need miracle? Ito po ang good news. Hindi lang kayang ibigay ng Diyos ang miracle na hinihingi mo. It's more than that. Hanggang eternity mo, kaya niyang baguhin, kapatid. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. Maybe you are here, wala nang pag-asa, Pastor, wala na akong pag-asa. Wala nang pag-asa ang pamilya ko, wala nang pag-asa ang aking mga anak, wala na kami pag-asa. May pag-asa kapag lumapit ka sa Panginoong Hesus. Laging may pag-asa sa Panginoong Hesus. That's why I am inviting you right now. Just close your eyes. We're just gonna pray. Personal po ito. Personal kang lumapit sa Panginoon. I do believe this is not an accident that you come here. But I want to invite you in a quick prayer right now, accepting Jesus as your Lord and Savior, to break every limitation in your life. And I do believe after you say this prayer, that limitation, that circumstances, God will help you na maka-breakthrough ka doon. Hindi ka nalalabang mag-isa, kapatid. Hindi ka na mag-isa, kundi magkasama na kayo ng Panginoong Hesus. There's hope in Jesus. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. And He's not here to judge you. He is here to give you grace. He's here to give you grace, kapatid.
I just want to invite you in a quick prayer. Just close your eyes. Lapit ka sa Panginoon. Lalapit po tayo sa Panginoon. Just put your right hand in your chest and say this prayer. With all of your heart, say, Jesus, I believe in what you did on the cross. Forgive me for all of my sins. Jesus, I admit that I am a sinner and I need a Savior. Jesus, I open my heart. I accept you as my Lord and personal Savior of my life. Jesus, I commit my life to you. My life is yours. You are the Lord of my life. You are my Master, my Savior. Use me for your glory. Let me pray for you. Oh, Father God, Lord, I do believe, Panginoon, you did something great. Lord, more than, Panginoon, sa ine-expect namin. It's more than that. Lord, I am praying kung anumang limitasyon, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito ngayon, anumang humahadlang. Lord, maraming salamat because you are God. You are God who visits. Lord, I request, bisitahin mo kami right now. Bisitahin mo ang buhay namin. Bisitahin mo ang pamilya namin. Lord, bisitahin mo ang bawat isang relasyon. Lord, bisitahin mo kami. Because we do believe, kapag ka bumisita ka, ang miracle at breakthrough nagaganap. In Jesus' name, in Jesus' name, anumang limitasyon right now, anumang strongholds right now, in the name of Jesus, I cut it. In Jesus' name. I break it in Jesus' name. I break it in Jesus' name. Anumang sakit at karamdaman, I break it in Jesus' name. The name of Jesus is above every other name. Now, I declare the name of Jesus in your life. In Jesus' name. Receive your healing. Receive your freedom. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it. Receive your breakthrough. Receive your miracle. Receive your peace. Receive your freedom. In Jesus' name. In Jesus' name. Marami pong salamat, Panginoon, because we do believe we already received our miracle. Come on, kapatid. Right now, I just want to invite you to stand up, please. And we're just going to worship our God for the last time. As you worship God, while singing this song, pasalamatan mo siya, Lord. We thank you. Lord, I thank you, Panginoon. Pinalaya mo na ako, pinagaling mo na ako, Panginoon. Pinalaya mo na ako, Panginoon. In Jesus' name. Lord, I rebuke, Panginoon, ano bang espiritu ng pagkabaog, in Jesus' name, I rebuke it. Sa mag-asawa, I rebuke it in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Lord, maraming salamat. Dahil ang bawat isa po sa amin dito ay super blessed, highly favored. Lord, protected. Salamat, Panginoon. Lahat po ng bawat isa sa amin nandito ngayon, Panginoon, ay prosperous in Jesus' name. Hallelujah. Woo! Come on, right now. Right now, itaas mo ang kamay mo. Just lift up your hand. Say this prayer, Jesus, I receive my miracle. Jesus, I receive my complete healing in every aspect of my life. I am healed. I am blessed. I am highly favored. I am
name of Jesus, I declare that I am victorious. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan mo si Lord. Come on. Palakpakan mo si Lord. Praise God. Come on. Lumapit